Sa naging laban ng Los Angeles Lakers kanina kontra sa kupunan ng Utah Jazz, walang duda na pinangunahan talaga ni Luka Doncic ang kupunan nila para makakuha ang panalo matapos nga niya makapagtala ng triple-double. Para sa mga di nakapanood, tinapos ni Luka Doncic ang game na to na nakapagtala ng 45 points with 11 rebounds, 14 assists at 5 steals. Grabe mga idol, no? What a game para kay Luka Doncic. Kung ganito ba naman palagi ang ipapakita ni Luka Doncic, hindi malabo na masukit niya talaga ang MVP ngayong season. Kung kayo ang tatanungin mga idol, ano sa tingin nyo? Deserve ba ni Luka Doncic makakuha ang season MVP ngayong taon? Magkomento lang din sa may comment section at babasahin natin yan. Bukod sa mala MVP na performance na pinamalas ni Luka Doncic kanina, hindi naman natin pwede lagpasan o kalimutan na lang yung pinakitang performance na isa sa mga pinakamatanda ngayon sa liga. Walang iba kung hindi si LeBron. Tinapos ni LBJ ang game na to na nakapagtala ng panibagong double-double sa kanyang NBA career with 28 points, 10 assists, 7 rebounds at samahan mo pa ng 1 steal. What a game para kay LeBron mga idol, no? Nung nakaraan lang, iniisip na ng karamihan na laos na talaga matapos nga niya makapagtala lang ng single digit sa isang game. Well, pinapatunayan ni LBJ na meron pa talaga siyang bala at marami pa yan. Alam naman nating lahat kung anong kayang gawin ni Luka at LeBron sa loob ng court. Pero alam nyo ba mga idol, no, bukod sa dalawa na yan, meron pa nag-step up kanina para makuha nila ang panalo laban sa kupunan ng Utah Jazz. Oo nga pala, para sa mga di nakakaalam hindi nakapaglaro, si DeAndre Ayton at Austin Reeves sa laban na to. At dahil wala nga si AR at DA, kinakailangan ng Lake Show ng panibagong player na isasabak nila sa kanilang starting lineup. At ito nga ay walang iba kundi si Marcus Smart at Jackson Hayes. Saktong-sakto yung pagkakahugot sa kanila mga idol, no, na gawing starting five. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nag-step up talaga sila sa laban na to. Kumbaga, nagawa ng dalawa na to na punuan yung kakulangan ng isang AR-15 at DeAndre Ayton. Well, tinapos lang naman ni Marcus Smart ang laban na to na siya ang tinaguri ang third leading scorer na kanilang kupunan with 17 points. Samahan mo pa yan ng 4 rebounds, 1 assist at 1 steal. Sinundan siya dito mga idol ni Jackson Hayes na nakapagtala naman ng 16 points sa loob lang ng 22 minutes na playing time. Kung hindi naging epektibo tong dalawa na to kanina, malamang sa malamang, baka natalo pa ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Kaya mabuti na lang talaga nag-step up sila. Nakapagtala naman si Rui Hachimura sa game na to ng 13 points with 3 rebounds, 1 assist at 1 block. Habang si Jake LaRavia naman na yung score din off the bench ng 12 points, samahan mo pa ng 6 rebounds at 4 assists. Si Vando mga idol, isa rin sa naging dahilan kung bakit nakakuha ng Lake Show ang panalo sa game na to. Sipin nyo, nakapagtala siya ng 11 rebounds. Grabe mga idol, no? Sa loob lang yan ng 25 minutes, samahan mo pa ng 7 points at 1 assist. Sana lang magtuloy-tuloy na talaga ang pagbigay ng playing time dito kay Vando. Kasi meron naman talaga siyang ibubuga at talaga nakakatulong din, mapa-opensa man yan at depensa. Para mas maganda, meron ako ditong kinuhang video mga idol na kung saan makikita natin dyan kung gaano naging ka-epektibo kanina ito si Marcus Smart pagdating sa opensa. Para sa mga di nakakaalam, nakagawa kasi siya ng 3 sunod-sunod na 3-pointers. Panoorin nyo na lang to mga idol. Pero syempre credits muna sa NBA. Ito na yung unang video mga idol. Pagbasta nyo maigi dyan kung gaano kaluwag ang depensa ng Utah Jazz dito kay Marcus Smart na para bang wala tong tira sa labas. So ayan, si LBJ dyan ang may hawak ng bola. Sa senaryo na to, gumamit ng Lake Show ng clear out play para kay LeBron. Pero nabago nga yan dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. So ayan mga idol, matapos mag-roll dyan ni Maxi Kleber papasok sa loob ng paint, nabasag na talaga ng tuluyan yung depensa ng Utah. As you can see, open na sa right wing itong si Smart. Pero hindi agad yan binigyan ng bola ni LeBron. Nintay niya muna to makalapit sa top of the key na kung saan nandun talaga yung napakaluwag ng depensa ng Utah. Smart, catch, fires, buckets. Noong una, hindi natin iisipin na para kay Marcus Smart talaga yung play na yon. Pero sa pangalawang video, makikita natin na para kay Smart na talaga to. Kasi tingnan nyo naman, napakaluwag na naman ang depensa ng Utah Jazz at saktong-sakto yung pagkakagawa ng play. Sa senaryo na to, si Luka Doncic naman ang may hawak ng bola. So ayan, matapos magbigay ng screen ni Marcus Smart, pupunta na siya mga idol sa weak side. Bali, nakapesto siya dyan sa right wing. Samantala, nagbigay dito ng panibagong screen si Vando sa roll papasok sa loob ng paint. As you can see mga idol, napakaluwag na naman ang depensa kay Marcus Smart sa top of the key. Kaya without hesitation, Luka Doncic, ibinigay na agad yung bola dito. Smart, catch, fires, nothing but net. Ito na yung pinakuling video na ipapakita ko sa inyo mga idol, pero katulad ng kanina, si Luka Doncic ulit dito ang may hawak ng bola. Kung mapapansin nyo, nagbigay dyan ng screen itong si Maxi Kleber, pero hindi yan ginamit ni Luka Doncic. So ayan mga idol, pag basta nyo maigi depensa ng Utah Jazz, talagang pinapabayaan lang nila itong si Marcus Smart. Tingnan nyo maigi, open na naman sa right wing itong si Marcus Smart. Syempre, ano ba nga bang gagawin? Katulad ng dati, bibigay ulit ni Luka yung bola kay Marcus na kung saan nag-iinit din naman talaga pagdating sa opensa. Marcus Smart, catch, fires, another buckets.